So magandang buhay po sa inyong lahat. Ako po si Joali Quincy. Ngayon ay mag-uulat po ako patungkol sa lambak ng Cagayan at sa lambak ng Isabela at ang mga famous na manunulat sa rehiyon dalawa. So after maitalakay ni Mr. Romil ang patungkol sa Batanes, sa lambak ng Batanes, ngayon naman ay dadako po tayo sa lambak ng Cagayan. So, ang Cagayan ay nasa rehiyon ng lambak ng Cagayan sa Luzon. O mas kilala or ang capital city nito ay Tuguegarao o ang kabisera ng lalawigan. So, ito ay matatagpuan sa hilagang silangan ng Pulo ng Luzon at saklaw nito ang Pulo ng Babuyan. Sa hilaga nito ay nasa hangganan ng Ilocos Norte at Apayao sa kanluran, Kalinga at Isabela sa timog. At ang Cagayan ay iba sa Cagayan de Oro na matatagpuan sa Mindanao. At ngayon, tatalakayin natin naman ang mga pangunahing produkto, kung ano-ano ba ang mga pangunahing produkto at ang pangunahing hanap buhay dito sa Cagayan o ang kabiserang Tuguegarao. So ano bang mga pangunahing produkto nito rito? So ang mga pangunahing produkto rito ay ang mga palay, gulay, sibuyas, kape, halamang ugat, ratan, tabla, kakao, at kawayan. At ang pangunahing hanap buhay din nito ay ang pagtutroso, pagliliko ng kahoy at paggawa ng mga produkto yari sa yantok. At may mga malilit ding minahan dito. So yun ang pangunahing produkto at pangunahing hanap buhay sa Cagayan o ang kabiserang Tuguegarao. At ngayon, pagkatapos nating talakayin ang probinsya ng Cagayan, ngayon naman ay dadako tayo sa probinsya ng Isabela. So ang Isabela ay ang pangalawa sa pinakamalaking lalawigan sa buong Pilipinas. At kasunod nito ang Palawan. At ito ay pansampu sa pinakamayamang lalawigan sa Pilipinas noong 2011. At meron itong 4 na bayan na pangkalakalan. At ito ang mga City of Ilagan, Huayan City, Santiago City, at Roxas Isabela. At ang pangunahing hanap buhay rito ay ang pagtatanim, pagbubukid, at paghahayupan. So, yun ang mga hanap buhay at ang pangunahing hanap buhay ng lungsod Isabela. At ngayon, matapos nating talakayin ang probinsya ng Cagayan at ang probinsya ng Isabela, ngayon naman dadako tayo sa mga manunulat sa rehiyon dalawa. So, ang ipinagkapuri ng rehiyon dalawa, ang mga tanyag na premyado nitong manunulat bukal sa kaloobang ibinahagi ang kanilang ginintuang kaisipan at mga butil na kaalaman, kabilang dito si Greg Laconsay. At ngayon, matapos nating talakayin ang patungkol sa probinsya ng Cagayan at ang probinsya ng Isabela, ngayon naman dadako tayo sa mga manunulat ng rehiyon dalawa. So, ipinagkapuri ng rehiyong dalawa ang mga tanyag na premyado nitong manunulat at bukal sa kaloobang ibinahagi ang kani-kanilang mga ginintuang kaisipan at mga butil ng kaalaman at kabilang dito ay si Greg Laconsay o Gregorio Laconsay. So sino ba ito si Greg Laconsay? Si Greg Laconsay ay pinanganak noong March 12, 1931 at isa siyang Ilocanong patnugod at manunulat sa Pilipinas. At noong 1966, isa siyang punong patnugod ng magasim, panawag at naging asistenteng direktor na pang-editorial at siya ay Liwayway Publishing at nang lumaon ay naging ganap na direktor pang-editorial ng Buwanang Palibagan ng Liwayway nang sumapit ang 1977. At isa pang manunulat sa rehiyon dalawa ay si Reynaldo Duque. Si Reynaldo Duque ay isang manunulat ng maikling kwento, tula, nobela, sanaysay, script sa radyo, telebisyon,
pelikula at comics. At ipinanganak siya noong ika-29 ng Oktubre 1945 sa Bagani, Ubog, Ilocos Sur. At tanyag din dito ang isang manunulat mula sa Rehiyon 2 na si Marcelino Forondo Jr. At si Marcelino Forondo Jr. ay isang kilalang historiador, manunulat at propesor at manunulat sa wikang Ilocano. Fernando Manamag. Fernando Maramag, siya ay pinanganak noong January 20, 1893 sa Ilagan Isabela at Makata at manunulat ng sanaysay. So si Fernando Maramag ay sinalin niya ang mga katutubong awiting ibanag sa Ingles tulad ng Cagayanon Labor Song at translations of Orphan Song at Cagayano Peasant. At tanyag din dito ang isang manunulat na si Florentino Harnedo. So si Florentino Harnedo ay isinilang sa Saviduk, Sabtang, Batanes at noong October 16, 1938. Si Dr. Harnedo ay manunulat ng aklat sa filosofiya, edukasyon, kultura at kasaysayan. At narito din ang iba pang mga manunulat na sila Vacunda Madriaga, Arnold M. Azurin, Pelegio Alcantara, Danilo Consumido, Benigno Ramos at si Manuel Domingo Berosa. At sa aking huling pagtatalakay, ayon kay Estelita C. Amputan, ang panitikan ay nagsisilbing tulay para makita at mabatid natin ang kaugnayan ng kasalukuyan sa nakaraan upang sa ganoon maharap natin ang darating na may lakas at talyon. At doon po nagtatapos ang aking pagtatalakay patungkol sa probinsya ng Cagayan at probinsya ng Isabela at ang mga tanyag na manunulat sa Rehiyon 2.